Ko, True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, kumusta ba? Anong araw na? Yan, Thursday na. Oo, sa wakas. Thursday na nga ba? Yung iba medyo nagugulumihanan pa. G's na nga po, 10-10. Oh, yan na nga po ang ating date ngayon, ha? Happy birthday kina 10-10. Oh, kaya yung iba ganyan yata ang nickname, no? Meron akong kakilala kasi ang birthday niya ay October 10. So, 10th month of the year, 10th day of the 10th month. So, si 10-10. Ayan. Happy birthday po sa lahat ng mga nagtutumenten. At syempre, sa lahat nga po ng mga nag-add to cart. Good luck. Ipagdasal nyo po na maigi kung tama ba ang gagawin ninyong sa mga in-add to cart ninyo. Kung ibabay lalo nyo na yan. Go! Kung may budget at kung kailangan, why not? Pero kapag ka medyo alanganin, hayaan na lamang muna yan dyan, ha? Mas unahin yung mga makakatulong sa atin. Hindi lang sa atin, pati sa ating pamilya. Ayan, baka naman ang dami nga, ay, nako, laki ng discount. Ay, ang laki ng bawas. Aron, ang laki. Ma, ano pong ulam? Ay, wala. Walang ulam. Sino mahirap doon, kapatid? Kaya naman unahin kung ano talaga yung mga importante. Ang tubig na iinumin, ang pagkain na pagsasalu-saluhan ng pamilya, bago ang yung mga kapritsyo. Iyan. Thursday na nga po, mga kapatid, ano? At syempre, nako, isang araw na lamang. Para sa lahat ng mga pagod na pagod mula nung Lunes sa inyong pagtatrabaho, pero pinipilit. Hindi naman pinipilit para lang yung kumbaga ayaw nang gawin, hindi na effective sa trabaho, hindi. Pinipilit na maitawid ang linggong ito kahit pa nga mahirap ang mga pinaggagawa. Ang hirap ng mga inuutos ni bossing. Diba? Hindi sumusuko. At ang laging iniisip, ay teka lang, meron akong anak na umaasa sa akin, merong asawa na binibigyan ako ng inspirasyon. Ganon! Welcome na nga po dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Ayan, kaya naman settle down. Habang kayo'y nanananghalian, tutukan nyo na nga po ang ating programa. Dahil nga Thursday today, antabayanan ninyo, ha? Sa ating iHeart Surf mamaya, ibibigay na po namin ang katanungan na pwedeng magbigay naman sa inyo ng swerte tomorrow. Ganyan yan. Kaya antabayanan nyo po yan, mga kapatid, ha? At syempre ang ating love question of the day. Naman, mamaya nga. Kinakabahan si Jess. Mamaya. Ayan, at syempre, love question of the day natin na kailangan nyo na rin sagutin. Papaano nga ba mag-move on sa taong hindi ka naman binigyan ng label? Mag-move on sa taong hindi ka binigyan ng label? Ano yun? Inano tapos hindi naman inano? Ano yun? Labo, ha? Tapos ano ngayon? Hindi natapos sa ano. Inano pero hindi inano. Ganyan. Paano nga ba mag-move on sa taong hindi ka naman binigyan ng label? Pinormahan, pero hindi naman tinuloy. Yan, ganun yun. Nagpa-cute, pero hindi naman bigla pinansin. Ayan. Kaya naman, humuholding hands, pero ala rin. Naku po, wawa. Ayun na nga. At syempre, parang nga uumpisa na ang ating araw, ang ating pananghalian sa isang mainit-init na pag-uusapan. Syempre, nandito ang ating HEART. Ayan, ang ating heart segment. Gusto mo yan? Kung saan nga po, mga kapatid, ay binigyan natin ng bagong pakahulugan ng bawat letra ng heart. Ayan, inilalagay natin, papipiliin natin pagkatapos. Ang ating mga makakausap mamaya,
kung ano ba ang pipiliin nila. Kung letter H ba, nang ibig sabihin ay kung undecided o unsure sa desisyon nila, kahit pa nga kinausap na natin, yan po ay letter H for half and half. Ayan, at kung kailangan pa rin na iproseso ang sitwasyon, hindi naman masama kung ipapasok natin at pipiliin ang letrang E as in i-evaluate muna. Teka lang, evaluate ko muna. Ayan, at syempre, ang letter A naman ang susunod na approve kapag kabuong puso na tinatanggap ang kanilang desisyon na opo, approve. Pasok na pasok. Halika na, balik ka na sa bahay. Ganyan, pasok. At syempre, kung wala na ho talagang chance, ay nandyan din ang letrang R na reject. At syempre, kung gusto pa ring subukan ulit at mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa, baka naman mag-work pa ang kanilang relationship, ayan, nandyan ang letter T for try again. Kaya nga, eto na. Welcome na nga po sa ating HEART, mga kapatid. Ay nako, wala raw kasing araw na hindi nag-aaway itong mag-asawang sina Mara at si Vic. At ang dahilan ng kanilang walang tigil na bangayan ay tungkol lang daw sa paglipat nila ng tinitirhang bahay. Ganito po kasi yan, praktikal lang na mag-isip daw itong si Mara dahil itong si Vic na lang ang naghahanap buhay para sa kanilang buong pamilya. Matapos nga hong itong si Mara ay mag-resign na sa pinapasukan niya ring trabaho. Ayan, kaya ang ending, si Mara, todo ang push kay Vic na lumipat na sa mas murang paupahan para makabawas na rin sa mga gastusin. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Mara ang dahilan kung bakit ayaw na pakawalan nitong si Vic yung tinutuluyan nilang bahay ngayon. Pero itong si Vic, meron daw aaminin sa ating programa. Yan, pero mamaya po natin tatanungin yan, ano? Kumustahin muna natin si mula sa Dasmariñas, Cavite, 37 years old. Vic, magandang tanghali sa'yo. Hello po, sir. Oo, magandang Vic. Tanghali po. Magandang tanghali. Magandang tanghali, sir. Nandyan ba? Kasama mo ba si Mara o ikaw ay nasa trabaho? Nandito po ako sa bahay, sir. Okay. Ayan, dyan yan sa bahay na pinag-aawayan ninyo ni Mara. Opo, sir. Ayan. Eto na nga. Ang sabi, si Mara ay nag-resign na sa trabaho. Bakit ba kinailangan na mag-resign sa trabaho itong si Mara? Gusto niya po kasing umuwi sa kanila, sir, sa Dasma, sa Cavite. Pagkatapos, gusto niya, sir, lumipat na doon. sandali, nasan ka ba ngayon, Vic? Dito po sa Antipolo, sir. Sa Antipolo, yung inuupahan yung bahay ngayon. Opo. Okay, sige. Bakit? Saan ba ang trabaho mo? Malapit lang ba dyan? Nandun po sa, lumipat na po kasi akong trabaho, sir, sa Valenzuela. Tapos ngayon, sir, ang gusto kasi niya, lumipat agad. Ang sa akin naman po kasi, sir, wala namang problema. Kailangan ko lang po kasing muna ng pera para hindi yung ura-urada desisyon na alis agad. Kumbaga, gaano ka lang, sabi mo nga bago yung trabaho mo sa Valenzuela ngayon. Lumipat po ako. Lumipat ka ng trabaho, ilan linggo ka pa lang ba na nakakalipat ng trabaho? Medyo matagal-tagal na rin po, sir. Mga gaano na katagal? Mga buwan na po, sir, Ilang buwan? Yung sa akin kasi, sir, hindi kasi ako regular na nagda-drive doon pa extra lang. Okay. Kaya hindi po ako ng pera agad-agad. So medyo kinukulang ka ng lakas ng loob na lumipat na agad-agad dahil bago ka nga lang rin. Ganun Okay. po, sir. Kasi ang iniisip ko po yung budget saka yung sa mga bata. Ilan ba ang anak ninyo ni Mara? 3 na po, sir. Marami-rami na rin, mga nag-aaral. Opo. Parehas nag-aaral po. Enrolled sila dyan sa tinitigilan nyo sa Antipolo. Opo, sir. At syempre, nasa kalagitnaan na siya ng, ng school year. Yan. Ayaw ko rin
kasing maano yung pag-aaral ng mga bata. Oo, kasi pwede naman talagang mai-transfer, wala namang masama doon, pero yun nga, panibagong pakikisama, panibagong mga requisitos, mga requirements na naman, ano, ang hihingin sa inyo doon sa paglipat ninyo. Pero yung bang pagyayaya ni Mara ay meron na siyang sigurado na titigilan doon sa lugar nila sa Dasmariñas, Cavite? Hindi, ang plano niya kasi, sir, pupuntahin sa nanay niya. Pagkatapos, nagkapera, magpagawa na lang ng sariling kwarto. Aha. Okay. Yun po yung inaano ko sa kanya na baka pwede naman na hindi muna agad-agad kasi kailangan natin ng pera pang papunta ron. Tapos yung pag-ano sa bahay. Okay. Gano'n na ba kayo katagal na naninirahan? Tumitigil dyan sa Antipolo? Mga palagay ko, sir, mga 5 years, 4 years. Matagal-tagal na rin. Marami na mga naipundar na mga gamit, ano? Opo. Okay, Meron sige. naman po. Ito, sa pagkakataong to, kausapin naman natin si Mara, 33 years old. Ayan, si Mara. Yes, hello po, Kuya Poy. Oo, magandang tanghali sa iyo, Mara. Gusto mo na raw umuwi sa Dasmariñas, Cavite. Sabi mo, hindi mo malaman ang dahilan kung bakit ayaw pang umalis ni Vic dyan sa tinitigilan ninyo. Pero marami kasing mga konsiderasyon. Diba? Narinig mo naman yung sinabi ng asawa mo kanina? Opo. Bago lang siya. Medyo nag-aalangan pa sa ipon. Pagkatapos, kayo ay makikitira doon sa nanay mo ba? Bahay ba ng nanay mo yun? Yes po. At magtatayo na lamang kayo ng kwarto room. Pero di ba nga, nasa kalagitnaan ng klase, yung mga bata, paano kayo maglilipat? May gastos yan sa paglipat. Ano ba, bakit ba atat na atat ka ng umalis, Mara? Bali po, Kuya Poy, yung tinitiran po namin ngayon, kahit hindi na po kami nagbabayad ng upa kasi tinapos na namin yung ng upa doon, yung katapusan. Umaandar po yung araw, may bayad po yun per day. Ayun po ang inaano ko. Siyempre, magbabayad pa kami. Tapos yung may-ari ng bahay, nagsasabi na i-renovate na yung bahay kasi nga po, ang dami ng sira. Okay. Kaya po nag-ano din na makaalis na kami dun sa tinitira namin ngayon. Kailangan bakantihin na nga yung bahay. Opo. Sino ba nagtapos ng usapan na sige hanggang ngayon na lang kami, ngayong buwan na lang? Opo. Hanggang hindi, ngayon. nga po ang ano ko nga sa kanya, hanggang na lang kami Sabado. Kasi dapat kahapon pa po kami nakaalis, kulang kami sa budget. Kahit panggas ng sasakyan, hindi kami naka-provide. Okay. Sige, alamin nga natin, meron daw aaminin itong si Vic ng na asawa mo, no? Ano ba yung aaminin ito? Baka malaki ang kinalaman kung bakit parang ayaw pang umalis dyan ni Vic. Vic, hello? Vic? Ikaw ba yung kumakahol? Kapit tayo po, sir. May delivery yata sa labas. Ayan. Vic, ano ba yung aaminin mo sa programa natin? Na hindi pa ba alam ni Mara ito? Yun lang naman po yung ko sa kanya, sir. Yung wala po kasi akong kita na na stable na kita kasi yung trabaho ko, sir, pa-extra lang. Pagka merong absent na driver, saka po ako sasalang. Ayun. So, hindi na paghandaan. Opo, sir. Okay. Mara, ano ba yung hanap buhay mo dati? Service crew po, sir, sa Korean food. Oo, yan. Sa mga kainan. Pagkatapos niyan, bakit ka umalis nang hindi pa pala kayo financially prepared na lumipat? Dapat po, Kuya Poy, yung gagamitin sana namin is yung last sahod ko. Tapos, ang sabi ng amo ko, Sabado na lang yung sahod mo kasi Sabado naman ang payroll. Kaya po biglang nagkagulo-gulo yung namin. Yung namin, pag-alis namin. So sa Sabado yan?
ayun po yung pangako. Oh, yun ang Kasi pangako. nangako na po na kinabukasan bibigay tapos hindi naman naibigay. Ayan, pero umasa nga tayo na na maibigay. So papaano kapag ka naibigay sa Sabado, kailangan makaalis na rin kayo? Ayun nga po, kasi nangako din ako dun sa may-ari ng bahay na sa Sabado na nga lang. Kasi talagang nandiyan na yung maggagawa ng bahay. Sila ba yung kinakahulan ng aso? Ha? Andyan na? Nandyan na sa labas. Yung mga aso nyo ba yan? Sasama nyo rin sa biyahe yan? Sa paglipat? Hindi po, aso ng kapitbahay. Aso ng kapitbahay. Ang lapit naman ng kapitbahay. Ayan. Sige. Okay, Vic. Hello po, sir. Vic, kung sakasakaling nga na, ayan na, kapag ka naibigay yung sahod ni Mara sa Sabado, ikaw naman kasi, Mara, ba't ka naman nangako ng Sabado? Hindi mo pa nga hawak yung pera. Hindi ka pa dapat, hindi ka pa dapat nangako. Oo nga po, sir, pinauwi na niya ako. Imbis na sana nakadilensya pa ako dun sa nandito na Kuya ako. Poy, may umaandar kasi yung araw, Kuya Poy. Kada tira namin dyan sa isang araw, may bayad po. I-divide yung 3-5 dun sa araw-araw na tinitira namin. Malakad po yung araw, pa rin kami, may babayaran pa rin kami bago kami umalis. Okay. So, kailan pa nandyan si Vic? Ha, Vic? Kailan ka pa umuwi? Hello, sir? Kailan ka pa umuwi? Nung nakarang araw kasi, sir, gusto na niya na umalis, ihatid ko na daw sila. Ang sabi ko naman, sayang naman yung araw ko kung uwi ako dyan, tapos hindi naman makaalis agad. Ngayon nga po yung nangyari, umuwi ako, tapos hindi rin naman nakaalis agad. Imbis na sana nakapasok ako doon, nakadilensya ako ng pangdagdag sa Okay. sa paglipat. Yan. So, medyo natataranta na kayo mag-asawa, no? Sabi mo, Vic, ikaw ay driver. Tama? Opo, sir. Meron ka mga kaibigan, natural na mga driver na baka merong diskarte na lang ang gamitin kapag kaganyan, yung lalo na sa weekend. Kung pwede na kayo makapaghakot na, 'di ba? Meron ka bang kaibigan na driver na mahihiraman ng sasakyan para yung ilang mga gamit nyo naman maisakay doon? Opo, sir. Meron na kaming sir, yung nahiraman sana. Ang problema lang namin yung pang gasolina, diesel, pang ganun. Opo. Pan-diesel. Okay. Yung mga ganyan, pamerienda ng konti. May mga magbubuhat-buhat na ganoon. Baka kaya na yan ng makukuhang sweldo, Mara. Ayun nga, sir, parang 2 araw lang yung pinasok ko na last, Magkano lang yun? Magkano lang po ang sweldo ko sa isang araw? 480. Okay. Ayan. Pero tapos yung 2 araw na inano ko, magkano lang? Di bale. Ganito, no? Ikaw ba, Vic, wala namang problema kung sa paglipat ninyo doon sa tirahan nila Mara sa Dasmariñas, Cavite? Opo. Okay naman kayo ng nanay niya? Magkasundo? Wala naman pong problema, sir, kung yun ang kung yun ang ikakaganda ng Oo, walang marunong makisama, ha? Mara, Opo. marunong ba makisama si Vic sa mga magulang mo? Siguro, sir. Ay, bakit siguro? Bakit siguro? Bakit siguro? Ba't parang di ka sure? Ha? Ba't di ka sure? Mag-i-stayin po yan sa Valenzuela, sir. Okay. Ayan, pero syempre, tatanggapin na lamang, Vic, na hindi ka pwedeng maging hari doon dahil may reyna doon. Nandyan pa ba tatay mo? Wala na po. Wala na. May reyna doon, yung nanay ni Mara. Mother ko na lang, saka kapatid ko po. Yan. Panibagong pakikisama, panibagong lugar, pero yan ay inyong malalampasan naman. So ano ba ang plano ninyong dalawa, Vic and Mara? Aalis o hindi? Mag-usap kayo? Go! Wala, sa akin, wala problema, sir, kung lilipat doon. Vic, si Mara, kausapin mo. Si Mara. Kung lilipat tayo doon, okay lang naman. Wala namang sa akin. Basta, ang inalo ko lang kayo, yung budget ko kasi, wala kasi akong budget. Mara? Kapag ihatid mo kami doon, okay lang kahit na ihatid mo na lang kami doon sa Cavite. Yun nga. Walang problema sa akin yan. Maiahatid. Hindi lang sigurado kung makabalik pa.
naubos na yung diesel eh. Di ba? Naubos na yung gasolina. Yun na lang yung problema. Okay? Pero wala rin kayong may iwan na utang na dyan, ha? Ay, wala po. Yan yung maigi. Yung aalis kayo, wala kayong may iwan na utang. May pondo pa kami ng tubig at ilaw. Ayun. Sige. Ganito na lang. Mamaya, meron tayong number nitong dalawa, no, Rema? Meron tayong number? Meron nila tayong number? Merong nag-message sa akin, magdo-donate daw ng pandiesel ninyo. Magdo-donate ng pandiesel, tsaka pang-merienda para doon sa mga maghahakot. Okay? Thank you po. Salamat po, sir. Pagdamutan nyo na raw si, Anonymous, ayaw magpakilala. Ayan, pagdamutan nyo na raw kung ano yan, yung ipadadala sa inyo. Okay? Thank you po. Ayan. So, ano ba ang heart decision ninyo? Okay na okay. Mukhang approve naman eh. Payag naman si Vic eh. Letter A po. Okay, letter sir. A, Kuya Poy. Ayun. Approve na approve. Sige. Para masaya kayong dalawa, Vic and Mara. Kasi nga, yun na lang yung willing nang umalis. Ayan, willing nang... Nga lang mayahatid sa Cavite. Kaso hindi yata makakauwi. Yung ihiraman ni Vic ng sasakyan. Nakakahiya naman doon sa hiniraman, Ayan, basta Vic, ang bibigay mo na lang, pangkain. Konting pangkain. Wala nang inom-inom, ha? Okay. Sige. Siya. Maraming salamat sa inyo, Vic and Mara. Ayan, sa inyong pagbabahagi ng kwento nyo dito sa atin sa HEART sa programang Heart to Heart. Pero alam nyo, di ba, sa mga kapatid natin, maliit na bagay na maituturing yung paglipat. Di ba? Wala silang problema sa pakikisama sa magulang ng isa't isa, sa pakikitira, sa paglipat ng inuupahan, kahit pa nga gaano kasimple lamang yan. Pero ang problema, yung kaunting pera. Di ba? Ang iniisip nila kaunting halaga lang to pero hindi pa namin mai-provide. 'Di ba? Let this be a reminder para nga ho sa atin na mga nakikinig na kapag tayo ay parang nagigipit. Nako. Nagasgasan yung kotse ko. Ganyan. Talaga ba? Ayan, o kaya naman, naku, hindi ko mabili yung yung panregalo ko sa syota ko. Natag sa 10,000. Magunos dili po kayo. Meron tayo mga kapatid na mas nangangailangan ng mga simpleng bagay, pero kahit yung mga simpleng bagay para sa atin ay nahihirapan silang i-provide para sa kanilang mga pamilya. Diba? Love question of the day. Mga kapatid, ano nga ba ang sagot? Sa ating love question of the day, paano bang mag-move on sa taong hindi ka naman binigyan ng label? Inakbayan pero wala lang. Hinolding hands pero wala lang. Nahalikan pero ala lang. Yan. Opo, eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Marita Pardico, nako kung ako ang tatanungin dyan Kuya Poy, madali mag-move on sa taong hindi ka naman pinahalagahan. Lalo na ang damdamin mo. Simple lang naman libangin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pagtatrabaho o kaya naman magtinda-tinda ka para maaliw ka at kikita ka pa. Huwag mong sayangin sa kaiisip sa taong wala namang kwenta sa buhay mo. Just move on, relax, and be happy. Ganun magpaka-busy. Yan ang sabi ni Marita Pardico. Sabi naman ni Helen Morcilla, mahirap man pero dapat kayanin mo kung di ka naman niya nabigyan ng sapat na pagmamahal. Isipin mo dapat yung sarili mo. Kung ikaw lang ang nagbibigay palagi, naku, mali naman na yun Dapat two-way palagi ang isang relationship. Okay? Sabi naman ni Lian Ali, naku, wala. Wala akong gagawin. Huyo na lang next time na makita kita. May karma naman bahala na siya. Ayan, si Ariel Mahinay, sabi niya ay keep yourself and mind busy. Ngayon, masakit pero need mong mag-move forward kasi hindi ka naman niya ginusto. Ikaw lang ang nag-assume na meron kayo.
Ayun lang. Si Rai Banshee, naku, lalayo na lang ako, kalimutan na nga ang lahat. Ayan, si Gigi naman, I've been there 2 years ago. It reminds me of everything right now. Let it go, give it time, because it will heal everything. Love yourself and focus. O, di ba? Sabi naman ni Teresa Rino, mag-focus ka na lamang sa sarili mo, wag sa kanya. Kung di ka naman binigyan ng pag-asa, bakit ka pa mag-aaksaya ng panahon sa kanya? Maiksi lang ang buhay, ha? I-enjoy mo lang ang life. Kapag ka hindi ka pinahalagahan, alisan mo, hayaan mo. Dahil ibig sabihin nun, hindi mo siya deserve. Ayun, parang ang daming no? Parang ang daming nakarelate dito sa love question of the day natin ngayon. Na mga kung paano mag-move on sa taong hindi ka naman binigyan ng label. Yan. Pinaramdam sa'yo nung kailangan ka niya na espesyal ka. Pero nung nabisi na siya, wait lang. Yun na lang nasasagot mo, ay sorry. Puro, ay, mag-ano nga ba tayo? Yan. Madali makalimot. Ayan, pero mga kapatid, maraming salamat nga po sa inyong mga kasagutan, ha? At pwede nyo pang i-view ulit ang sagot pa ng marami pa nating mga kapatid na nag-join sa ating tanong na yan. Bukas pong muli, magkarinigan tayo alas 12 ng tanghali dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Samantala, mamaya namang gabi, magkarinigan po ulit. Magkita-kita naman tayo sa Dr. Love Radio Show. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para dito sa Heart to Heart ng Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.